Nang makita si Guning, medyo kinakabahan pa rin si Leng Xiaoteng. Si Guning ay talagang may parehong pakiramdam. Kaya naman agad na binago ni Leng Xiaoteng ang paksa, inihanda na ng bangko ang pera. Maaari kang pumunta at kunin ito. Darating ang mga security guard at mga manggagawa sa gobyerno ng 10:30 AM. Salamat, malaki ang naitulong mo sa akin, sabi ni Guning. Taos-puso niyang pinahahalagahan si Leng Xiaoteng sa ginawa nito para sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi ka ba natatakot na lubos akong umasa sa iyo kung patuloy mong gagawin ang lahat para sa akin, biro ni Guning. Hanggat gusto mo, at hanggat kaya ko, handa akong ibigay sa iyo ang lahat, sabi ni Leng Xiaoteng nang may katapatan. Well, sana hindi ka magsisi. Habang papunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa airport, hinimatay na sina Li Zenzhen at Su Jing matapos ang tila walang katapusang sexual na pananakit ni na Yuan Senador at Lin Wenkong. Marami rin silang kinuhang litrato sa pagkakataong ito. Pagdating ni na Guning at Leng Xiaoteng sa airport, lalapag na ang eroplano pagkaraan ng ilang minuto. Hinayaan ni Guning si Leng Xiaoteng na maghintay sa kotse at pumunta siya para sunduin si An Guangyao at iba pa. Isang Guangyao at ang iba pa ay dumating sa CTG. Siya kasama ang abogado, si Li Zewan, ay sumakay sa kotse ni Leng Xiaoteng, at ang iba ay sumakay ng isa pang MPV. Parehong nagulat sina An Guangyao at Li Zewan sa pambihirang hitsura ni Leng Xiaoteng at malamig na hangin. Mga ad ng Pub Future. Ipinakilala ni Guning sina An Guangyao, Li Zewan at Leng Xiaoteng sa isa't isa, bago niya sinimulang sabihin kay An Guangyao ang tungkol sa pagkuha ng lupa ng detalyado. Makalipas ang 40 minuto, alas 10:20 ng umaga, dumating sila sa Zhengyang Street. Ang itinalagang lugar ay ang gitnang parisukat sa Zhengyang Street. Ang lahat ng mga kapitbahay ay naghihintay na sa kanila na may pagkabalisa at pananabik. Nagpadala ang Shengshi Security Co. Limited ng 20 normal na security guard na dumating sa Zhengyang Street noong 10:10 AM. Gayunpaman, hindi sila pumasok hanggang sa dumating ang kanilang amo. Ibinigay ni Leng Xiaoteng kay Guning ang numero ng pinuno ng seguridad, at tinawagan niya ang pinuno ng seguridad sa sandaling dumating sila. Nagkita sila sa unang pagkakataon bago pumasok ang kanilang mga sasakyan sa loob. Dumating ang grupo ni Guning sakay ng isang Porsche, at 3 MPV. Tinawag ni Guning si Ding Peiwei habang sila ay nasa bakana ng kalye. Sinabi rin ni Ding Peiwei sa kanyang mga kapitbahay na darating ang kinatawan ng bagong kumpanya ng real estate. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 4 na sasakyan ang sabay na dumating. Laking gulat nila na halos 30 katao ang dumating para ayusin ang deal. Ang grupo ay binubuo ng napakaraming tao sa iba't ibang posisyon. Hindi napigilan ng lahat ng kapitbahay na makaramdam ng kaba. Gumagamit ba sila ng karahasan? Medyo nagpanik din si Ding Peiwei. Hindi niya lubos na kilala si Guning, at wala siyang ideya kung bakit siya nagtipon ng napakaraming tao upang pumunta rito. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Ito ay masyadong maaga upang tumalon sa mga konklusyon. Kaya naman, tinanggap ni Ding Peiwei si Guning ng may malawak na ngiti. Miss Gu, ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Nice to meet you too, Mr. Ding. Ito ang chairman ng Shenghua Real Estate, An Guangyao. Siya ang may pananagutan sa pagkuha ng lupang ito, ipinakilala ni Guning si An Guangyao kay Ding Peiwei. Nice to meet you, Chairman An, bati ni Ding Peiwei kay An Guangyao, inabot ang kamay sa kanya. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Ding. Isang Guangyao ang nakipagkamay kay Ding Peiwei. Samantala, dumating naman ang 3 pang pribadong sasakyan. Ang mga kapitbahay na nakatira sa Zhengyang Street ay mas kinakabahan ngayon, ngunit alam ni Guning na sila ay mga manggagawa lamang ng gobyerno. Huminto ang 3 sasakyan sa likod ng mga MPV. Nagulat si Ding Peiwei nang makilala niya ang mga taong bumababa sa mga sasakyan. Ang mga nangungunang lalaki ay ang mga kalihim ng Housing Authority at Land and Resources Bureau.
Ang dalawang kalihim ay dapat na dumarating dito sa ngalan ng dalawang direktor ng Housing Authority at Land and Resources Bureau. At ang natitira ay lahat ng kanilang mga katulong. Mga ad ng Pub Future. Sabay lakad ni Ding Peiwei sa kanila. Napakasaya kong makilala ka, Secretary Chang at Secretary Gao. Pagharap kay Ding Peiwei, tumanggo lang ang dalawa, ngunit mabait sila at hindi naman mukhang mayabang. Ang dalawa ay madalas na ipinapakita sa mga komperensya ng balita, kaya maraming mga taong nakatira sa Zhengyang Street ang pamilyar sa kanilang mga mukha. Siya yun. Oo. Nakita ko na siya sa TV. Sila ang mga kalihim ng Housing Authority at Land and Resources Bureau. Jesus. Dumating sila ng personal. Sa tingin ko ay seryoso nilang makukuha ang lupaing ito. Si An Guangyao at Guning ay parehong namangha. Hindi nila akalain na darating din ang mga ganoong mahalagang figure. Hindi alam ni Guning kung sino ang ipapadala ng gobyerno, kaya sinabi lang niya kay An Guangyao na tutulungan sila ng gobyerno. Nagulat si Guning nang dumating ang mga sekretarya ng Housing Authority at Land and Resources Bureau. Naisip niya na ang gobyerno ay magpapadala lamang ng isang random na pinuno ng opisina upang pumunta dito. Binigyan ni Guning si An Guangyao ng isang sulyap para paalalahanan siyang tanggapin ang mga sekretarya. Siya ang namamahala sa deal na ito pagkatapos ng lahat. Agad namang naglakad si An Guangyao sa dalawang sekretarya. Isang karangalan na makilala kayo dito, Secretary Chang at Secretary Gao. Ako ang chairman ng Shenghua Real Estate, An Guangyao, sabi ni An Guangyao sa kanila. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng Novel BN. Nice to meet you to, magalang na sabi ni Secretary Chang. Bilang kalihim ng awtoridad ng pabahay, naunawaan niya na ang isang taong nasa posisyon na mas mataas kaysa sa direktor ay humiling ng pagkuha ng lupang ito. Ang Shenghua Real Estate ay may higit na suporta mula sa gobyerno, kaya kailangan niyang maging magalang at maingat. Alam din niya na malaking tulong ang deal na ito sa pag-unlad ng bagong lungsod. At ang pag-uugali ng Hangyan Real Estate ay nakakainis na sa mga mamamayang nakatira sa kalyeng ito. Gayunpaman, handang kunin ng Shenghua Real Estate ang lupaing ito sa isang makatwirang presyo, na sinang-ayunan ng mga mamamayang iyon. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay dumaan sa procedure. Pagkatapos, nagsimula silang pumirma sa mga kontrata. Ang mga mamamayan ay hinati sa 3 pangkat ayon sa bilang ng bahay. Sa simula, ito ay kaguluhan, ngunit sa tulong ng mga security guard, ito ay malapit ng maayos. Ang kabayaran ay napagdesisyonan ng living space sa premises permit. Kabanata 207. Susuriin din ng mga manggagawa mula sa Housing Authority ang mga dokumentong dinala nila rito. Ang pundasyon ay 20,000 yuan, at ang lugar ng gusali ay 10,000 yuan bawat metro kwadrado. Ang mga self-built na bahay ay may karapatan sa foundation property, habang ang sa matataas na gusali ay natural na pagmamay-ari ng estado. Sa makatuwid, kinailangan ni Guning na bilhin ang karapatan ng foundation property mula sa gobyerno mamaya. Noong una, marami ang nag-akala na dapat bayaran sila ng cash, ngunit ngayon lahat ay pumayag na bayaran sa pamamagitan ng paglipat. Hindi ligtas na magdala ng milyon-milyong yuan sa cash pagkatapos ng lahat. Ang ilan ay gusto rin ng bahay bilang kabayaran. Ang presyo ng bahay ay 8,000 yuan kada metro kwadrado sa lugar na ito. Kung gusto ng isang tao na gamitin ang kabayaran sa pagbili ng bahay, maaari siyang magkaroon ng 20% na diskwento sa aktwal na presyo ng bahay. Ang isang 20% na diskwento ay maaaring makatipid ng maraming pera, kaya marami ang handang bumili ng bahay na may kabayaran. Bukod dito, ginamit ng ilan ang pangunahing tirahan ng kanilang lugar upang ipagpalit sa isang bahay, at ginamit ang natitirang lugar ng tirahan upang makipagpalitan ng pera. Ang bawat may-ari ng bahay ay inabutan ng isang piraso ng kontrata upang basahin muna. Kung mayroon silang anumang mga katanungan, maaari silang magtanong ngayon. Kung hindi, maaari nilang lagdaan kaagad ang kontrata at makuha ang kabayaran.
Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa NF Euro LB1N. Ang bawat piraso ng kontrata ay may 2 kopya. Isang guwangyaw at ang iba pa ay nagtrabaho ng mahabang panahon upang maghanda ng mahigit 1,000 kopya ng kontrata. Kaya maaari nilang tapusin ang mga papeles ng mahusay ngayon. Mga ad ng Pub Future. Habang abala sila sa pagpirma ng mga kontrata. Narinig ng Hangyan Real Estate ang balita na ang Shenghua Real Estate mula sa CTF ay nakakuha din ng karapatan sa pagkuha ng lupa sa Zhengyang Street. Si Fang Changsheng, ang chairman ng Hangyan Real Estate, ay natarante at agad na nagtanong ng mga detalye. Sinabi ng hepe ng Development Section ng Land and Resources Bureau kay Fang Changsheng ang balita. Napanatili ng dalawa ang malapit na relasyon, kaya tinawagan ng hepe si Fang Changsheng sa sandaling marinig niya ang balita. Gayunpaman, hindi rin alam ng pinuno ang mga detalye, at ito ay nangyari ng napakabilis. Wala silang narinig tungkol dito kahapon, ngunit nakuha ng Shenghua Real Estate ang pahintulot sa loob ng isang araw na parang kidlat. Hindi na nagtanong pa si Fang Changsheng, ngunit tinawag niya si Liu Shikun na siyang vice director ng sabay-sabay. Wala ring alam si Liu Shikun tungkol dito. Hindi niya malalaman ang tungkol dito kung hindi siya tatawagan ni Fang Changsheng. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang Vice Director ng Land and Resources Bureau ng walang tagal. Sinabi sa kanya ng Vice Director ng Land and Resources Bureau na pinahintulutan na ito ng gobyerno, at nagpapatuloy ang pagkuha ng lupa ngayon. Si Liu Shikun ay may halo-halong emosyon. Nabigo siyang malaman ang koneksyon sa pagitan ng Shenghua Real Estate mula sa CTF at ng pamahalaan ng CTG. Tinawagan ni Liu Shikun si Fang Changsheng pabalik, nagalit na nagtanong sa kanya, mayroon kang karapatan sa pagkuha ng lupa sa napakaraming araw. Bakit hindi mo pa matagumpay na nakuha ang lupa? Tugon ni Fang Changsheng na nagbitiw, akala ng mga mamamayang iyon ay hindi sapat ang ating kabayaran. Hindi nila gustong ibenta ang lupa sa amin. Maaari kang magdagdag sa kabayaran. Ito ay isang kumikitang deal pagkatapos ng lahat. Ang Shenghua Real Estate ay nasa Zhengyang Street na ngayon. Kung gusto mo pa rin ang lupaing ito, pumunta ka at kunin mo sa kanila. Putol ni Liu Shikun. Inayos niya ang deal para kay Fang Changsheng, at maaari rin siyang makakuha ng malaking halaga mula rito, kaya ayaw niyang makitang mawala ito sa Hangyan Real Estate. Sinadya nilang magbigay ng mababang kompensasyon upang kumita ng malaki mula sa deal, ngunit sa katunayan, kahit na magbayad sila ng isang regular na kabayaran, maaari pa rin silang kumita ng malaki. Walang gustong makaligtaan ang magandang pagkakataong kumita ng pera. Sa makatuwid, handa silang itaas ang kabayaran kung kinakailangan. Sa kanilang pagtataka, nakipagkasundo na ang Shenghua Real Estate sa mga mamamayang nakatira sa Zhengyang Street, at pinipirmahan nila ang mga kontrata ngayon. Nagulat din si Fang Changsheng na suportado ng gobyerno ng CTG ang Shenghua Real Estate. Gayunpaman, ang Shenghua Real Estate ay mayroon lamang 700 milyong yuan sa mga asset. Mayroon din itong kasalukuyang proyekto, kaya ang mga pondo nito ay hindi maihahambing sa Hangyan Real Estate. Magpapadala ako ng mga tao doon kaagad. Alam ni Fang Changsheng ang mga benepisyo ng deal, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. Sa oras ng tanghalian, bumili si Guning ng maraming lunchbox mula sa isang malapit na magarbong restaurant na ipinamimigay ito sa mga manggagawa. At ang mga mamamayan na nasa likod pa rin ng mga linya ay kakain sa bahay. Nagtagal pa rin ang pagpirma ng kontrata. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, kasabay nito, isa pang dumating ang isa pang 3 pribadong sasakyan, at nakakuha ng maraming atensyon. Maraming mamamayan ang nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang makilala nila ang mga taong bumababa sa mga sasakyan. Ang lalaking namumuno sa kanila ay ang sekretarya ni Fang Changsheng, na ang pangalan ay Sun Kai. Sinundan siya ni Zhang Guang, na siyang pinuno ng lugar na ito. Nang makita si Zhang Guang, alam ni Guning na ang mga bagong dating ay dapat na mga tao mula sa Hangyan Real Estate. Kailangang narito sila upang makipagkompetensya sa kanila. Walang negosyanteng magtitiis sa katotohanang may nang-agaw ng deal sa huling segundo.
Ngunit walang kabuluhan para sa kanila na magpakita ngayon, dahil ang Zhengyang Street ay binili na ng Shenghua Real Estate. Halos naayos na ng Hangyan Real Estate ang deal, ngunit hindi pa ito naaayos. Ito ay isang karaniwang kompetisyon sa negosyo sa pagitan ng Hangyan Real Estate at Shenghua Real Estate. Kung naayos na ng Hangyan Real Estate ang deal, hindi ito kukunin ni Guning sa kanila. Hindi rin sana legal. Galing sila sa Hangyan Real Estate. Bakit sila nandito? Gusto ba nilang makipagkompetensya para sa lupaing ito? Takot ako kaya. Nagsimulang talakayin ng lahat ang Hangyan Real Estate ng may galit. Binalak ng Hangyan Real Estate na kunin ang kanilang lupa sa mababang presyo, kaya wala silang positibong komento tungkol dito. Ang mga tao mula sa Hangyan Real Estate ay nagulat lahat sa eksenang nasa harapan nila. Hindi nila inasahan na napakahusay ng Shenghua Real Estate na pinipirmahan na ng mga mamamayan ang kontrata. Ano-anong ginagawa mo? Paano mo mapipirmahan ang kontrata ngayon? Galit si Zhang Guang. Kung nanalo ang Shenghua Real Estate sa kompetisyong ito, hindi rin siya makakakuha ng mga benepisyo mula sa Hangyan Real Estate. Bahagyang sinisi ni Zhang Guang ang Hangyan Real Estate dahil nagbigay sila ng napakababang kabayaran. Kung nagbigay sila ng makatwirang presyo, hindi sana lumaban ang mga mamamayan. Sa kasong iyon, maaari niyang maayos na makuha ang kanyang bahagi mula sa deal, ngunit ngayon, wala na ang lahat. Hindi kami bibigyan ng Hangyan Real Estate ng makatwirang presyo, ngunit ibibigay ng ibang kumpanya. Ngumisi si Ding Peiwei. Mas natuwa siya nang makitang galit si Zhang Guang. Eksakto. Ang presyo ng pagkuha ng Shenghua Real Estate ay mas mataas kaysa sa iyo. Mga hanggal lang ang magbebenta ng lupang ito sa Hangyan Real Estate. Sumang-ayon ang isa pang mamamayan. Kabanata 208. Pwede nating pag-usapan yan, sabi ni Sun Kai, bagamat alam niyang huli na para sabihin iyon. Kalokohan. Nagprotesta kami ng ilang araw, ngunit ayaw mong itaas ang presyo. Gusto mo lang agawin sa amin ang lupaing ito dahil walang ibang kumpanya ng real estate ang nangahas na makipagkompetensya sa iyo dahil sa network mo sa gobyerno. Ngayon ang Shenghua Real Estate ay handang magbigay sa amin ng makatwirang presyo, at pumunta ka rito na gustong makipag-usap sa amin. Hindi pwede. Ang Envol Beans ay ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Ang gusto lang nila ay benepisyo. Sang-ayon. Alam ni Sun Kai na ang Shenghua Real Estate ay dapat mayroong suporta ng gobyerno, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo, ngunit umalis pagkatapos. Kung ang Shenghua Real Estate ay hindi pa pumirma ng mga kontrata sa mga mamamayan, maaari silang makipagkompetensya para dito, ngunit ngayon ay huli na para gawin ito. Bagamat ang mga tao mula sa Hangyan Real Estate ay umalis na ngayon, naunawaan ni Guning na hindi sila madaling sumuko. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa kanila sa publiko, ngunit malamang nasubukan nilang saktan sila ng palihim. Sigurado na ngayon si Guning na babalik sila. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa kanila. Hindi siya isang walang muwang na babae para pagtripan. Mga ad ng pub future. Walang nag-isip na ang mga tao mula sa Hangyan Real Estate ay aalis ng ganoon kabilis. Akala ng lahat ay magdudulot sila ng gulo bago umalis. Tinawagan ni Sun Kai si Fang Changsheng sa sandaling nasa kotse siya. Boss, nilagdaan na ng Shenghua Real Estate ang mga kontrata sa mga mamamayan, sabi ni Sun Kai. Ano? Paano sila naging napakabilis? Napatalon si Fang Changsheng mula sa kanyang upuan sa galit. Hindi siya makapaniwala. Naayos ng Shenghua Real Estate ang deal na parang kidlat. Hindi pa nila nakuha ang karapatan sa pagkuha ng lupa hanggang kahapon, ngunit hinikayat nila ang lahat ng mga mamamayang naninirahan sa Zhengyang Street ngayong umaga. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit talagang pinipirmahan nila ang mga kontrata, at kailangan kong umalis. Napabuntong hininga si Sun Kai. Malaki ang nawala sa Hangyan Real Estate sa pagkakataong ito. Damn ang Shenghua Real Estate. How dare they act against me? Babayaran ko sila. Galit na galit si Fang Changsheng.
Kinamumuhian niya ang Shenghua Real Estate ngayon, at hindi niya ito isusuko. Dahil nabigo si Fang Changsheng na makuha ang lupa, binalak niyang pigilan ang Shenghua Real Estate na magkaroon nito. Hindi nagising sina Li Zenzhen at Su Jing hanggang 2 p.m. Naghanda na sina Yuan Senador at Lin Wenkong ng tanghalian para sa kanila. Sina Lin Wenkong at Yuan Senador ay nais lamang makipagtalik sa kanila, at walang intensyon na abusuhin sila, maliban sa kama. Kumain ka muna. Pagkatapos ay maligo na kayo bago tayo bumalik, sabi ni Yuan Senador sa kanila. Pinandilatan sila ni Li Zenzhen at Su Jing, ngunit hindi sila nang ahas na labanan, dahil hindi nila ito nagawa. Kaya kailangan nilang sundin ang kanyang utos. Pagkatapos noon, pinabalik sila ni Lin Wenkong at Yuan Senador. Habang nasa daan, binalaan sila ni Lin Wenkong, mas mabuting manahimik na kayong dalawa, o kayo lang ang mapaparusahan. Hanggat nakikipaglaro ka sa amin sa mga araw na ito, pakakawalan ka namin kapag nawalan na kami ng interes. Noong panahong iyon, wala sa bahay ang pamilya ni Li Zenzhen. May kasambahay lang sa bahay. Ayos ka lang. Maingat na tanong ng kasambahay kay Li Zenzhen, nang makitang pagod na pagod siya. Ayos lang ako. Medyo pagod lang ako. Kailangan ko ng tulog. Mangyaring huwag mo akong abalahin para sa hapunan, sabi ni Li Zenzhen sa kasambahay sa mahinang boses habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang mental breakdown. Sa kabutihang palad, ito ay taglamig, at siya ay may suot na maraming patong ng damit. Kung hindi, malalaman ng kasambahay ang mga sugat sa kanyang katawan. Mga ad ng pub future. Sure, sagot ng kasambahay. Umakyat si Li Zenzhen, nagtago sa kanyang silid. Nilak niya ang pinto, at bumagsak sa kama na umiiyak sa sakit, ngunit hindi malakas. Gusto na niyang mamatay nang magising siya pagkatapos ng sexual na pag-atake, ngunit ngayon ay nagbago ang isip niya. Hindi niya hahayaang makaalis sila ng madali. Itinakda niya ang kanyang sarili upang makaganti. Dahil hindi niya sila may demanda, kukuha siya ng mga profesional na mamamatay tao para patayin sila. Sa Zhengyang Street, hindi nila natapos ang pagpirma sa mga kontrata hanggang 5 p.m. Ang Shenghua Real Estate ay hindi magtatayo ng mga gusali sa lupaing ito sa lalong madaling panahon, kaya ang mga mamamayan ay nagkaroon ng isang buwan upang makahanap ng mga bagong bahay. Pagkatapos nitong linggo, isang buwan na lang ang huling pagsusulit. Nagplano si Guning na umalis patungong probinsya Y upang mangolekta ng pera sa panahon ng bakasyon sa taglamig. Kailangan mo ba akong tumulong sa iyo sa pananalapi? Tanong ni Leng Xiaotong kay Guning. Kailangan nito ng daan-daang milyong yuan. Hindi ka ba natatakot na hindi kita mababayaran kung magpapahiram ka ng pera? Tanong ni Guning. Hindi ko kailangan na bayaran mo ako, seryosong sabi ni Leng Xiaotong. Tinatrato na niya si Guning tulad ng kanyang pamilya. Haha, parang kasal na ako sa isang napakayaman na pamilya, biro ni Guning. Gayunpaman, kaya ko ang aking sarili, salamat. Bueno, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Leng Xiaotong, iginagalang ang desisyon ni Guning. Oo naman, sagot ni Guning. Sinabi ni Guning kay Zhou Zhenghong na mag-order ng 2 malalaking pribadong kwarto sa Huangdeng Hotel. Inanyayahan ni An Guangyao ang 2 kalihim at iba pang manggagawa ng gobyerno na kumain ng magkasama, ngunit tinanggihan ito. Alam ni An Guangyao na mayroon silang sariling mga alalahanin, kaya hindi siya nagpumilit. At ang mga security guard ay bumalik sa kanilang kumpanya pagkatapos ng araw na gawain, kaya ang mga kawani ng Shenghua Real Estate lamang ang pumunta sa Huangdeng Hotel. Hindi makakalipad si Guning pabalik sa CTF ngayong araw kaya tinawagan niya si Guman gayon din si Zhang Qiuhua at muling humingi ng leave. Hindi nasiyahan si Zhang Qiuhua nang sabihin ni Guning na a-absent siya muli sa mga klase. Gusto niyang punahin si Guning, ngunit nangako si Guning na hindi ito makakaapekto sa kanyang pag-aaral, kaya nakompromiso si Zhang Qiuhua. Dumating sila sa Huangdeng Hotel bandang 6:00 ng gabi. Naghihintay na si Zhou Zhenghong sa kanila. Inayos ni Guning ang staff ng Shenghua Real Estate sa isang pribadong silid.
At sinundan ni An Guangyao at Li Zewon sina Guning at Leng Xiaoteng, naglalakad sa isa pang pribadong silid kung saan naroon si Zhou Zhenghong. Binalak ni Guning na ipakilala si An Guangyao kay Zhou Zhenghong, ngunit ayaw pa rin niyang malaman ng iba na siya ang tunay na amo, kaya kailangan nilang kumain sa iba't ibang silid. Alam ni Zhou Zhenghong na aanyayahan ni Guning ang kanyang mga kaibigan na kumain ng magkasama. Ngunit hindi niya alam kung sinabi sa kanila ni Guning ang tungkol sa kanilang relasyon, kaya binati niya lang sila nang pumasok sila sa loob. Hi, ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Tito Joe, ipapakilala kita. Ito ang chairman ng Shenghua Real Estate, An Guangyao. At ito ang abogado nitong si Li Zewon, sabi ni Guning kay Zhou Zhenghong, pagkatapos ay bumaling siya kina An Guangyao at Li Zewon. Uncle An. Uncle Lee. Ito ang chairman ng Jade Beauty Jewelry sa CTG. Zhou Zhenghong. Kabanata 209. Napakasaya kong makilala ka. Isang Guangyao ang nakipagkamay kay Zhou Zhenghong. Gayunpaman, nagulat si Li Zewon. Ano? Ikaw ang chairman Zhou ng Jade Beauty Jewelry. Ikinagagalak kitang makilala. Nabasa ko sa internet ang balita tungkol sa opening ceremony mo. Ito ay isang sensasyon. Walang alam si An Guangyao tungkol dito, kaya wala siyang espesyal na damdamin. Salamat, sabi ni Zhou Zhenghong. Sige, umupo na kayong lahat. Hinahayaan kitang magkita ngayon para sabihin sa iyo na ang Shenghua Real Estate at Jade Beauty Jewelry ay kabilang sa parehong grupo, sabi ni Guning. Ano? Si Zhou Zhenghong, An Guangyao at Li Zewon ay lahat ay namangha, tumingin kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Ang dalawang kumpanya ay nabibilang sa parehong grupo. Kung kabilang sa iisang grupo ang Shenghua Real Estate at Jade Beauty Jewelry, dapat siya ang may-ari ng dalawang kumpanyang iyon. Kung hindi binigyang diin ni Guning ang dalawang kumpanyang iyon, malamang na wala silang ideya, ngunit binigyang diin sila ni Guning. Natarante sila. Nang makita iyon, ngumiti si Guning at sinabing may katiyakan, tulad ng nasa isip mo ngayon, ako ang may-ari ng Shenghua Real Estate at Jade Beauty Jewelry. Hindi napigilan ng tatlong lalaki na mapabuntong hininga. Nagulat sila sa balita. Maya-maya, naintindihan na nila ito. Naisip ni An Guangyao at Li Zewon na posibleng nabuksan ni Guning ang Jade Beauty Jewelry dahil may pondo siya para makuha ang Shenghua Real Estate. Si Zhou Zhenghong ay may parehong ideya. Hindi imposible na nakuha ni Guning ang Shenghua Real Estate dahil mayroon siyang sapat na puhunan para magbukas ng Jade Beauty Jewelry. Gayunpaman, napakabata niya, na hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng paliwanag ni Guning, nalaman ni An Guangyao at Li Zewon na mayroon siyang espesyal na kasanayan sa pagsusugal ng bato, at nakuha niya ang lahat ng kanyang kapital dito. Nagulat muli si An Guangyao at Li Zewon. Ang pagsusugal ng bato ay isang aktibidad na may mataas na peligro. Mas mahirap kumita ng pera kaysa sa normal na pagsusugal. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makagawa ng tumpak na paghatol, ngunit si Guning ay naging bilyonaryo sa pamamagitan ng stone gambling. Ito ay kaya hindi ka panipaniwala. Si An Guangyao at Li Zewon ngayon ay hindi na humahanga kay Guning. Boss, mayroon ka bang mas nakakagulat na balita? Biro ni An Guangyao. Naniniwala na siya ngayon na si Guning ay dapat na isang pambihirang tao. Siyempre, at malalaman mo ang tungkol dito sa hinaharap, sagot ni Guning, na bahagyang nagbibiro. Talagang magagawa niya ang higit pa riyan. Mukhang mas mabuting maging handa tayo sa pag-iisip sa darating na pagkabigla. Nagbiro din si Zhou Zhenghong. Mga ad ng Pub Future. Nasiyahan silang lahat sa pagtitipon na ito, maliban kay Leng Xiaoteng na laging tahimik. Biglang nag-vibrate ang phone ni Leng Xiaoteng. Sinabi niya kay Guning na kailangan niyang sagutin ang tawag bago siya lumabas. Hindi nagtagal, bumalik si Leng Xiaoteng. Tinitigan niya si Guning ng may pagmamahal, ngunit sinabi ng may determinasyon, paumanhin, ngunit kailangan kong umalis kaagad para sa isang gawain. Ano, napakabigla kaya nag-atubili si Guning na palayain siya,
ngunit naiintindihan din niya na madalas na nangyayari ang mga ad hoc assignment. Emergency ba? May oras ka bang kumain muna? Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Sa tingin ko, wala akong oras para kumain ngayon. Pupunta ako sa iyo kapag tapos na ito, sagot ni Leng Xiaoteng. Oo naman, hayaan mong ihatid kita palabas, sabi ni Guning. Nang marinig na aalis na si Leng Xiaoteng, binati siya ni An Guangyao at ng iba pa. Nilakad ni Guning si Leng Xiaoteng papunta sa parking lot. Pinaalalahanan siya nito na mag-ingat. Kasabay nito, biglang yumuko si Leng Xiaoteng para halikan ang labi ni Guning. Bagamat nahihiya pa rin siya dahil sa huling halik, kinilig naman siya sa pakiramdam na mas lalo niyang ginusto. Dahil maghihiwalay na sila, isang halik lang ang makakapagpagaan ng sakit sa pag-ibig. Babalik ako sa tabi mo, pangako ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay pinanood ni Guning ang lalaki na nawala sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay nawala siya nang wala siya. Gayunpaman, hindi maiiwasan na pareho silang magtrabaho at magkakahiwalay paminsan-minsan. Nang bumalik si Guning sa pribadong silid, nasa mesa na ang mga pagkain. Ang iba pang mga tao sa paligid ng mesa ay lahat ay interesado sa pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng, ngunit walang nagtanong. Wala sa kanila ang nahilig uminom, kaya hindi sila umiinom. Habang kumakain, patuloy silang nag-uusap. Tito An, plano kong magtayo ng isang gusali ng opisina sa labas ng living area sa Zhengyang Street. Hindi naman kailangang masyadong malaki, sapat na ang 300 square meters na may 5 o 6 na palapag. Ito ang magiging sangay ng aming grupo at ang gusali ng opisina ng Shenghua Real Estate pati na rin ang Jade Beauty Jewelry sa CTG. Napagpasyahan ko na naitakda ang punong tanggapan sa kabisera, dahil mag-a-apply ako sa Capital University. Plano ko ring tumira doon pagkatapos. Aalis ako sa kabisera para tingnan kung may ibinebentang angkop na gusali ng opisina o angkop na pundasyon na itatayo ngayong bakasyon. Ang magiging pangalan ay ang Shening Group. Nagpasya akong patakbuhin ang negosyo ng real estate at alahas sa buong bansang ito. Magkakaroon na lamang ng mga sangay sa CTF at CTG. Bukod dito, sasabak din ako sa ibang mga industriya sa hinaharap, kasama ang entertainment, sabi ni Guning sa kanila. Ang dahilan kung bakit nilalayo ni Guning ang industriya ng real estate at entertainment ay ang pamilya Tang ay pangunahing kasangkot sa dalawang industriyang iyon. Nang marinig ang blueprint ni Guning, napabilog silang tatlo sa gulat. Kung ang isa pang teenager na babae ay nagsabi sa kanila. Malamang naiisipin nila na siya ay dapat na baliw o walang muwang, ngunit ang babae ay si Guning, sa halip ay naniniwala sila na siya ay mas determinado kaysa sa ambisyoso. At walang nagdududa sa kanyang kakayahan. Ito ay ang katotohanan. Siya ay tila isang ordinaryong estudyante sa high school. Ngunit nagmamay-ari ng isang kumpanya ng real estate na may humigit kumulang 700 milyong yuan sa mga ari-arian at isang kumpanya ng alahas na may ilang daang milyong yuan sa mga ari-arian, lahat sa loob ng isang buwan. At ang halaga ng mga asset ng kumpanya ng alahas ay hindi mas mababa kaysa sa halaga ng kumpanya ng real estate. Sa kasalukuyan, mayroon siyang mahigit 1 bilyong yuan sa mga asset. Bukod dito, nang magbukas ang kanyang tindahan ng alahas, karamihan sa mga mahahalagang tao sa lungsod G ay dumalo sa seremonya ng pagbubukas nito. Sa totoo lang, walang nang-ahas na magtanong sa kanyang kakayahan. Bagamat mas mahirap magpatakbo ng negosyo sa kabisera kaysa sa CTF at CTG, hindi ito nangangahulugan na hindi makakarating si Guning. Maaari silang mag-alala tungkol sa kinabukasan ng grupo, ngunit mas dapat nilang hikayatin si Guning na lampasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Sila ay kabilang sa parehong grupo kung tutuusin. Tito An, kung malaya ka, mangyaring magpadala ng ilang mga tao upang siyasatin ang mga mapagkukunan tungkol sa real estate sa kabisera. Kung mayroong anumang angkop na lupa, maaari kang magbid para dito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Aalis ako papuntang Province Y para mangolekta ng sapat na pondo sa pamamagitan ng stone gambling ngayong bakasyon, sabi ni Guning.
Kabanata 210. Ang presyo ng bahay sa kabisera ay hindi ganoon sa anumang iba pang mga first-tier na lungsod. Ito ay humigit kumulang 20,000 yuan bawat metro kwadrado sa suburb, at maaaring ito ay 12,000 yuan bawat metro kwadrado malapit sa downtown. Sa isang normal na lungsod, ang isang lupain na may sukat na 70,000 metro kwadrado ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 100,000,000 yuan, ngunit sa kabisera, ito ay nagkakahalaga ng ilang daang milyong yuan. Sa isang normal na lungsod, ang isang negosyante ay maaaring gumamit ng humigit kumulang 100,000,000 yuan upang magtayo ng isang karaniwang tirahan. Ngunit sa kabisera, ito ay sapat lamang para sa isang gusali ng opisina. Sa makatuwid, kung plano mong magtayo ng isang medium-level na living area sa isang piraso ng lupa na 70,000 metro kwadrado, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 1 bilyong yuan. Oo naman, sagot ni An Guangyao. Dahil makalakam si Guning ng sapat na pondo sa pamamagitan ng stone gambling, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Tito Joe, mangyaring simulan ang paghahanap ng kwalipikadong talento sa mga araw na ito. Kapag gumagana ng maayos ang Jade Beauty Jewelry, maaari kang maghanda na magbukas ng iba pang mga branch, sabi ni Guning kay Zhou Zhenghong. Walang problema, sagot ni Zhou Zhenghong. Sa katunayan, nagkaroon din ng ideya si Zhou Zhenghong na magbukas ng mga branch dahil malaki ang kita ng Jade Beauty Jewelry Store hanggang ngayon. Ngunit naisip niyang kakabukas pa lang nila ng flagship store, kaya minabuti niyang dahan-dahan ito. Gayunpaman, pagkatapos ng utos ni Guning, biglang napagtanto ni Zhou Zhenghong na maaari silang kumuha at magsanay ng kwalipikadong talento muna. Pagkatapos kumain, sinabihan ni Guning si An Guangyao at ang iba pa na manatili sa Huangdeng Hotel ngayong gabi, at sabay silang babalik bukas ng umaga. Pagkatapos ay inihatid ni Zhou Zhenghong si Guning pabalik sa Clean Water Blue Sky. Mga ad ng Pub Future. Nang bumalik si Guning sa kanyang apartment, nagsipilyo siya, at naghilamos ng mukha, bago humiga sa kanyang kama para tingnan ang kanilang Family of Fighters na WeChat group. Mayroong libu-libong mga mensahe, at marami ang nagbanggit, at sa kanya. Gayunpaman, naging abala si Guning nitong nakaraang 2 araw kaya nakalimutan niyang sumagot. Marami sa mga mensaheng nabanggit, at sa kanya ay nagtanong lahat kung nasaan siya at kung bakit siya nawala. Siyempre naintindihan nila na may personal na kapakanan si Guning na haharapin, kaya wala ni isa sa kanila ang tumawag para abalahin siya, ngunit wala silang ideya kung ano ang ginagawa ni Guning. Si Guning ay napakahiwaga sa kanila ngayon. Kung hindi sinabi ni Guning sa kanila sa sarili niyang inisyatiba, hindi rin sila magtatanong. Ipinaliwanag lang ni Guning sa kanila na nagpapatakbo siya ng isang startup, ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang anumang iba pang detalye. Sina Yu Mixi at Chu Pihan ay handa na sa pag-iisip, kaya hindi sila masyadong nagulat, ngunit si Hao Ran at iba pang mga lalaki ay namangha. Nabigo rin sila na tumanggi si Guning na sabihin pa sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Guning sa kanila na a-absent siya sa mga klase bukas. Sa oras na iyon, isang ideya ang bumungad kay Guning. Hiniling niya sa kanila na ipadala sa kanya ang kanilang Chinese zodiac signs. Gayunpaman, hindi pa rin niya sinabi sa kanila kung para saan iyon. Nagpa siya si Guning na magpadala ng regalo sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng mensahe kay Zhou Zhenghong na nag-book ng mga jade pendants sa hugis ng Chinese zodiac signs ng kanyang mga kaibigan. Lahat ng jade pendants ay ginawa mula sa medium-high level na jade, at inukit ng pangalan ng kanyang mga kaibigan. Maliban sa jade pendant sa hugis ng kuneho na may nakaukit na Han, lahat sila ay kailangang ibalik sa kanya bago ang susunod na Biyernes, ang iba ay maaaring gawin ng dahan-dahan. Ang flight ni Guning at ng iba pa ay aalis ng 9:50 AM, at dumating si Zhou Zhenghong para sunduin si Guning bandang 8 AM. Gayunpaman, bago sila tumungo sa airport, pumunta muna si Guning sa Jade Beauty Jewelry Store.
Gusto niyang dalhan si An Chen ng regalo para pasalamatan siya noong inalagaan niyang mabuti si Guman. Hindi tinanggap ni An Chen ang bayad sa administrasyon, kaya maaari lamang siyang padalhan ni Guning ng regalo. Bagamat hindi gaanong malaki ang bayad sa administrasyon, mas pinahahalagahan ni Guning ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa pera. Kaya naghanda siya ng regalo ng jade pendant na nagkakahalaga ng 280,000 yuan para kay An Chen. Isa itong jade pendant ng hibiscus type na hugis dahon na kasing lapad ng hinlalaki ng babae. Sa 8:20 AM, si An Guangyao at ang iba pa ay sumakay sa isang eksklusibong kotse na inayos ng hotel, na umalis papuntang airport upang salubungin si Guning. Mga ad ng Pub Future. Dumating si Guning sa airport ng 9:10 AM. Nag-check-in siya, naglalakad sa lounge, at nakilala si An Guangyao. Makalipas ang 10 minuto, sumakay na sila. Si Guning mismo ang nag-book ng tiket sa eroplano, kaya hindi magkatabi ang kanilang mga upuan. Habang nasa eroplano si Guning na lumilipad pabalik sa CTF, may nangyari sa Kamay Beauty Salon sa parehong oras. Kinailangan ni Lin Liwan na dumalo sa isang pagtitipon ng mga kaklase ngayong hapon, kaya nagpunta siya upang gawin ang skincare ngayong umaga. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, nakilala niya sina Guman at Guching. Pareho silang matikas sa pananamit at ibang-iba ang itsura nila ngayon. Parehong magagandang babae sina Guching at Guman noong bata pa sila, ngunit ang nangyari sa kanilang miserableng buhay ay mabilis na tumanda sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay ganap na naiiba ngayon. Bagamat hindi na sila bata, matikas at kaakit-akit pa rin sila pagkatapos ng komprehensibong pangangalaga. Ang kanilang pinagdaanan ay nagpatingkad lamang sa kanilang kagandahan. Bakit ka nandito? Maasim na tanong ni Lin Liwan. Nagseselos siya. Alam niyang narito sila para sa pangangalaga sa balat, ngunit tumanggi siyang maniwala na kakayanin nila ito. Nang makita si Lin Liwan, parehong hindi masaya sina Guman at Guching. Bagamat alam nila na si Lin Liwan ay isang VIP sa Kamay Beauty Salon, nakakainis pa rin na makilala siya. Bakit hindi tayo pwede dito? Hindi ito ang iyong lugar, pangangatwiran ni Guching. Paano mo kayang bayaran ito? Tanong ni Lin Liwan na may pag-aalinlangan. Napansin na niya na sina Guching at Guman ay nakasuot ng mga nakaistilong damit, at ang kanilang balat ay tila bumuti ng husto, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els1N platform. Ano? Hindi mo kayang panindigan na mayaman na tayo? Sarkastikong tanong ni Guching. G. Alam ko kung gaano kakahirap, hindi ka pwedeng yumaman ng biglaan. Sabi ni Lin Liwan. Sa kanyang mga mata, si Guching at Guman ay dapat na dukha sa buong buhay nila. Bakit hindi tayo yumaman? Ang panganay naming kapatid, ang asawa mo, ay mahirap din sa simula. Sagot ni Guching. Pagkaraan ng isang segundo, idinagdag ni Guching, at, mayaman man kami o hindi ay walang kinalaman sa iyo. Ikaw, galit si Lin Liwan, ngunit hindi niya maiwasang mag-usisa sa kanilang sitwasyon ngayon. Sino ang bastos na naglakas loob na kunin ang mga amo dito? Sa oras na iyon, isang boses ng babae ang narinig mula sa labas ng pinto. Kung narito si Guning. Madali niyang makikilala ang babae sa kanyang boses bago pa man makita ang kanyang mukha. Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 211. Hindi dahil pamilyar si Guning sa babae, ngunit dahil sa natatanging memorya ni Guning. Kapag nabigyang pansin na niya ang isang bagay, madali niya itong nasa isip. Sa loob ng ilang segundo, dalawang maganda at marangal na babae ang pumasok sa loob. Ang isa sa kanila ay ang ina ni Hao-ran, si Mrs. Hao, na nakilala minsan si Guning sa birthday party ni Master Chin. At ang isa pang boses ng babae ay si Mrs. Lu. Nakita rin ng babae sa tabi ni Mrs. Hao si Guning sa birthday party ni Master Chin, ngunit hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Ikinagagalak na makilala ka, Mrs. Hao, Mrs. Lu.
Agad silang tinanggap ni Guqing at Guman, ngunit hindi nila sila binabati dahil lamang sa kanilang background. Si Lin Liwan, sa halip, ay natigilan ng marinig na sina Guqing at Guman ang mga boss. Paano ito posible? Mga ad ng pub future. Hindi makapaniwala si Lin Liwan sa kanyang narinig. Gayunpaman, dahil dumating dito sina Mrs. Hao at Mrs. Lu, na parehong mula sa napakayaman na pamilya, sinalubong sila ni Lin Liwan at nambobola. Oh, Mrs. Hao at Mrs. Lu. Isang karangalan na makilala ka muli. Ang ganda-ganda niyong dalawa at parang wala pang edad. Hindi ba ito si Mrs. Gu? Bakit mo hinuhusgahan ang iba sa publiko? Sarkastikong tanong ni Mrs. Hao. Si Mrs. Hao ay hindi mayabang, at gusto niyang manindigan para sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, 2 beses nang nakapunta sina Mrs. Hao at Mrs. Lu sa Kamay Beauty Salon pagkatapos maging mga boss nito sina Guqing at Guman. Marami silang magkaparehong interes at hindi nagtagal ay naging matalik na magkaibigan. Naramdaman ni Lin Liwan ang galit ni Mrs. Hao, at nakaramdam siya ng hiya, ngunit nagpaliwanag ng may pagtitiis, Mrs. Hao, huwag mo akong intindihin. Magkamag-anak kami. Alam kong mahirap ang buhay nila noon pa man, at halos hindi kayang bayaran ang tuition fee ng kanilang mga anak. Pareho silang nagbitiw sa kanilang trabaho, at biglang nagkaroon ng pera para mag-skincare. Kaya tinanong ko ang tanong dahil lang sa pagmamalasakit ko sa kanila. Iyon lang. Sa pagharap kay Ginang Hao at Ginang Lu, si Lin Liwan ay hindi nang ahas na itaas ang kanyang boses. Ang 2 babaeng iyon ay mula sa napakayaman na pamilya, ngunit ang kanyang asawa ay hindi isang matagumpay na negosyante. Gusto niyang pasayahin sila, kaya natural na kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Kamag-anak mo sila, nagulat si Mrs. Lu. Oo, sagot ni Lin Liwan. Dahil kamag-anak ka, bakit hindi mo sila tinulungan na suportahan ang kanilang mga anak sa pag-aaral? Well, naiintindihan ko na wala kang tungkulin na gawin iyon. Siguro dahil sobrang pinahahalagahan ko ang pamilya, pero tinulungan ko sana ang pamilya ko sa tuwing kailangan nila ako. Sinadya ni Mrs. Lu na pinuna si Lin Liwan dahil sa pagiging cold-blooded. Karaniwan, hindi nila papunahin ang iba sa publiko, ngunit ang ginagawa ni Lin Liwan ay napakasama at mabisyo. Tumanggi siyang tulungan ang kanyang mga kamag-anak, at kinasusuklaman pa niyang makita silang namumuhay ng maayos. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Bagamat hindi gaanong alam ni na Mrs. Hao at Mrs. Lu ang tungkol sa pamilya ni na Guqing at Guman, nakilala nila ang ilan sa maliliit na pag-uusap kasama sina Guqing at Guman. Pareho nilang batid na sina Guqing at Guman ay nagtrabaho sa mga pabrika at kulang ang budget. Si Guman ay hinamak pa ng kanyang pamilya dahil nabuntis siya bago ikasal, ngunit hindi iyon pinansin ni Mrs. Hao at Mrs. Lu. Nagustuhan nila ang katapatan at kabaitan ni na Guqing at Guman, at nasiyahan sila sa pakikipag-chat sa isa't isa. Bilang mga marangal na babae, talagang marami silang tinatawag na mga kaibigan na nasiyahan sa pagpuri sa isa't isa o pakikipagkompetensya laban sa isa't isa, at hindi nila iyon nagustuhan. Nakikihalubilo lang sila sa kanila kapag kinakailangan. Nang marinig ang sinabi ni Mrs. Lu, mas nakaramdam ng hiya si Lin Liwan, at alam din niyang sinadya ito ni Mrs. Lu. Labis niyang kinasusuklaman sina Guqing at Guman, dahil wala silang intensyon na tulungan siya. Gayunpaman, dahil nandito sina Mrs. Hao at Mrs. Lu, hindi nang ahas si Lin Liwan na sisihin sina Guqing at Guman. Mga ad ng pub future. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni na Mrs. Hao at Mrs. Lu si Lin Liwan, ngunit sinabi kina Guqing at Guman, bakit hindi muna tayo magpa-facial treatment bago tayo sabay na mananghalian? Magandang ideya. Sina Guqing at Guman ay sabay na sumagot.
Hindi pa man sila magkakilala ng napakatagal na panahon, naging maayos naman ang kanilang pakikitungo, na para bang mga matandang magkaibigan. Nagulat si Lin Liwan na inimbitahan ni na Mrs. Hao at Mrs. Lucy na Guqing at Guman na kumain ng magkasama. Bakit? Paano ito posible? Ginang. Go. Please help yourself. And sorry but we're busy right now, maangin na sabi ni Guqing kay Lin Liwan, pagkatapos ay idiniya si Mrs. Hao at Mrs. Lu sa isang private room kasama si Guman. Galit si Lin Liwan, ngunit hindi siya nang ahas na pigilan siya. Nang wala na sila, tinanong ni Lin Liwan ang isang receptionist sa reception, mga VIP mo rin ba sina Guqing at Guman? Hindi talaga, sila ang una at pangalawa sa command ng Kamay Beauty Salon, magalang na sagot ng receptionist, gayunpaman, hindi niya gusto si Lin Liwan sa kanyang puso. Nasaksihan niya ang nangyari, at alam niya na si Lin Liwan ay isang snob at walang kabuluhang tao. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit ayaw malaman ng mga amo nila na mayaman sila. Ano? Nang marinig iyon, inikat ni Lin Liwan ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi ba si Yo na ang boss mo? Si Boss Yo ay nandayuhan na sa ibang bansa, at ngayon lang namin si Boss Gu dito, sagot ng receptionist. Imposible. Wala silang sapat na pera para makuha ang tindahang ito. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong yuan. Tumanggi pa rin si Lin Liwan na tanggapin ang katotohanan. Hindi siya makapaniwala na kinaya ito ni na Guqing at Guman. Hindi napigilan ng receptionist na imulat ang mga mata. Ang bawat mayamang tao ay nagsimula sa kahirapan, maliban sa mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana. Gayunpaman, kahit na ang mga mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana ay kailangang magkaroon ng kakayahang panatilihin ang yaman ng kanilang mga pamilya, o sila ay magiging mahirap din. Sina Guqing at Guman ay parehong mabubuting boss, at nakakuha ng suporta ng staff. Hinahangaan sila ng lahat ng manggagawa, at natural na protektahan sila. Imposible yan. Kailangan kong tanungin sila ng sagot, sabi ni Lin Liwan na tumatakbo sa unahan. Xiao Xiao, pumunta ka at tingnan mo. Huwag na huwag mong hahayaang gumawa siya ng anumang gulo. Sabay sabi ng receptionist sa isang beautician assistant sa tabi niya. Agad namang sumunod ang beautician assistant sa likod ni Lin Liwan. Kabanata 212. Bago pumasok si Guman at ang iba pa sa pribadong silid, pinigilan sila ni Lin Liwan sa daanan. Guqing, Guman, kailangan kitang makausap ngayon din. Lin Liwan, sa tingin ko wala tayong dapat pag-usapan. Kung gusto mong magkaroon ng skincare, maaari kang bumaling sa mga beautician, direktang pagtanggi ni Guqing. Alam niya kung ano ang gustong gawin ni Lin Liwan, ngunit hindi siya nakikinig sa kanya ngayon. Kayo, kung wala pa si Mrs. Hao at Mrs. Lu, si Lin Liwan ay talagang sisigawan si Guqing, ngunit ngayon ay kinailangan ni Lin Liwan na lunukan ang kanyang galit. Tumalikod siya at umalis kaagad. Tinawag niya si Guqing Siyang sa sandaling nakalabas siya. Ano? Si Guqing Siyang ay naiinip na sagutin ang tawag ni Lin Liwan. Mahal, nakilala ko lang sina Guqing at Guman sa isang beauty salon. Hindi ka maniniwala, ngunit sila ang mga boss ng beauty salon. Paano nila ito kayang bayaran? Ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong yuan man lang. Galit na sabi ni Lin Liwan. Ano? Ganon kalaki ang pera nila. Nang marinig iyon, nagulat din si Guqing Siyang. Hindi rin siya naniwala. Eksakto. Iyon ang dahilan kung bakit pareho silang huminto at lumipat. Mayaman na sila ngayon, at ayaw makipag-ugnayan sa amin. Dagdag ni Lin Liwan. Mga ad ng Pub Future. Paano sila naging mayaman? Si Guqing Siyang ay nalilito. Paano ko malalaman? Gusto kong tanungin sila, ngunit hindi ako kinakausap ni Guqing. Naroon din sina Mrs. Hao at Mrs. Lu na tumutulong sa kanila. Natatakot akong inisin sila, kaya umalis ako. Sa pag-aakalang si Mrs. Hao at Mrs. Lu ay napakalapit kina Guqing at Guman, si Lin Liwan ay puno ng selos.
Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay si Mrs. How na ang pamilya ay nireranggo sa ika-9 sa listahan ng pinakamayaman, at ang Mrs. Lumula sa Happy Home, ang sikat na furniture at home accessories company. Nagulat si Gu Qinsiyang muli. Oo, sagot ni Lin Liwan. Fine, aalamin ko, sabi ni Gu Qinsiyang, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Mixed emotions siya ngayon. Gusto niyang tawagan si Gu Qing gamit ang kanyang mobile phone. Ngunit pagkatapos ng dalawang isip, ginamit niya ang landline sa kanyang opisina, dahil alam ni Gu Qing ang numero ng kanyang mobile phone, at hindi niya sinasagot ang tawag nito. Talagang hindi alam ni Gu Qing ang numero ng opisina ni Gu Qinsiyang, kaya sinagot niya ang tawag nito, "Hi." Hindi nag-aksaya ng oras si Gu Qinsiyang na batiin siya, ngunit direktang nagtanong, "Gu Qing, ako ang iyong panganay na kapatid. Nabalitaan ko na bumili kayo ni Guman ng beauty salon. Saan mo nakuha ang pera?" Panay ang tanong nito sa kanya. Tila naniniwala siya na si Gu Qing at Guman ay dapat na mahirap at walang pera magpakailanman. Nang marinig iyon, halos matawa si Gu Qing dahil sa tono ng kanyang panganay na kapatid. Talagang naunawaan niya na ayaw ni Gu Qinsiyang na makita silang namumuhay ng mas mabuting buhay kaysa sa kanya, kaya agad siyang nakipagtalo, "Bakit mo ako tinatanong ngayon? Bawal ba na mayaman tayo? Huwag mong kalimutan ang iyong mahirap na buhay bago ka yumaman." Ikaw, galit si Gu Qinsiyang, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Hindi iniwasan ni Gu Qing sina Guman, Ginang Hao at Ginang Lu, kaya malinaw nilang narinig ang lahat. Medyo nagbago ang mukha ni Guman, at parang nasaktan. Kahit na nakita na niya ang kanyang pamilya, nalungkot siya sa pagtatanong ng ganoon. Sabay irita ni Mrs. Hao. Tumayo siya at kinuha ang telepono mula kay Gu Qing, at sinabing, "Boss Gu, ako ang asawa ni Hao Jonglong, si Gulan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong tanungin sina Guman at Gu Qing para sa pinagmulan ng kanilang pera. Let me tell you this, pinahiram ko sa kanila ang pera. At wala kang karapatang tanungin sila." Pagkatapos noon, ibinaba ni Mrs. Hao ang tawag kay Gu Qinsiyang, tinitingnan sina Gu Qing at Guman. "Sorry, medyo nabastos ako. Please don't mind me." Mga ad ng Pub Future. Nagpalitan ng tingin sina Gu Qing at Guman, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Sinabi ni Gu Qing, "Syempre hindi. Sa tingin ko nagawa mo ang isang mahusay na trabaho." Legal ba ang pera mo?" Walang kamalay-malay na tanong ni Mrs. Hao, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi niya dapat sinabi iyon. "Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko sinasadya." Hindi mahalaga kung sinadya ito ni Mrs. Hao o hindi galit sa kanya sina Gu Qing at Guman. Ipinaliwanag ni Guman, "Syempre legal ang pera namin. Ayoko lang sabihin sa kanila. Ang aking anak na babae ay nagligtas ng buhay ng isang lalaki nang hindi sinasadya. Binigyan siya ng lalaki ng isang esmeralda na kasing laki ng itlog ng pugo bilang gantimpala. Ang aking anak na babae pagkatapos ay nagpunta sa isang tindahan ng alahas upang makilala ito. Sa hindi inaasahan, ito ay ang King's Green na nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Hindi namin kailangan ng alahas, kaya ibinenta ito ng aking anak at ginamit ang pera para magsimula ng negosyo." Hindi itinago ni Guman ang katotohanan, dahil hindi naman ito nakakahiya. At handa siyang sabihin kay Ginang Hao at Ginang Lu, "Ano? Ang King's Green? Ito ay ang hari ng jade. Ito ay dapat na hindi mabibili ng salapi." Nang marinig iyon, nagulat si Mrs. Hao at Mrs. Lu. Ang mga babae ay mahilig sa alahas. Ang ilan sa kanila ay ginasto ang ginto at pilak, ang ilan ay mas gusto ang brilyante, habang ang ilan ay mas gusto ang jade. Ang gusto ni na Mrs. Hao at Mrs. Lu ay jade. Tulad ng lumang kasabihan, nagpalusog ang jade sa mga tao.
at maaaring bigyang diin ni Jade ang kanilang hangin ng gilas. Hindi nagduda sina Mrs. Hao at Mrs. Lu sa paliwanag ni Guman, dahil naniniwala sila na hindi magsisinungaling si Guman sa kanila. Samantala, si Gu Qinxiang ay naging pipi sa mahabang panahon matapos siyang ibaba ni Mrs. Hao. Pinahiram sila ni Mrs. Hao ng pera. Hindi siya sigurado kung dapat niyang paniwalaan ito, at nagulat siya. Bagamat hindi siya naglakas loob na inisin si Mrs. Hao, siya ay pinalala nito. Bumaba si Guning ng eroplano, at umalis ng airport mag-isa, sa halip na umalis kasama si An Guangyao at iba pa. Binuksan niya ang kanyang telepono, tinawagan si Guman. Nang marinig na nasa beauty salon sina Guqing at Guman, nagpa siya si Guning na makipagkita sa kanila doon. Pagkatapos ng tawag kay Guning, sinabi ni Guman kina Ginang Hao at Ginang Lu, pupunta rito ang anak ko para salubungin tayo. Malamang sabay tayong kakain. Naaalala mo ba? Sabay na nagningning ang mga mata ni na Mrs. Hao at Mrs. Lu. Ngumiti si Mrs. Hao. Siyempre hindi. Gusto rin naming makilala muli ang anak mo. Oh, pwede bang sumama sa amin ang anak ko? Malamang nakilala niya ang iyong anak, dahil nag-aaral sila sa parehong paaralan. Hindi man magaling mag-aral ang anak ko at medyo makulat minsan, mabait siyang bata, Mrs. Sabi ni Hao. Oo naman, sagot ni Guman. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Mrs. Hao sa kanyang anak. Kabanata 213. Binasa ni Hao Ran ang mensahe mula sa kanyang ina, ngunit ayaw niyang pumunta. Gayunpaman, hiniling ng kanyang ina na pumunta siya kaagad. Kung hindi, paparusahan niya ito pag-uwi niya. Sa totoo lang, si Hao Ran ay natatakot sa kanyang ina, dahil ang kanyang ina ay nakakapagsalita ng matagal sa kanyang tenga, na medyo nakakabahala at si Hao Ran ay hindi nakatiis. Sa huli, kailangan niyang pumayag. Bandang 11:40 AM, dumating si Guning sa beauty salon. Katatapos lang din ni Mrs. Hao at Mrs. Lu sa kanilang facial treatment, naghihintay sa lounge. Ningning, halika rito. Unang nakita ni Guman si Guning. Lumapit si Guning kay Guman pagkatapos. Sa sandaling pumasok si Guning sa loob, biglang tumayo si Mrs. Hao sa pagtataka. Ikaw. Napatingin ang lahat kay Mrs. Hao. Kilala niya ba si Guning? Nang makita si Mrs. Hao, bahagyang nagulat si Guning, ngunit magalang pa rin siyang binati. Ikinagagalak na makilala ka, Mrs. Hao. Huwag mo akong tawaging Mrs. Hao. Tawagin mo na lang akong Tiago, si Mrs. Hao ay may magandang impresyon kay Guning noong una, at ngayon ay mas nagustuhan niya ito pagkatapos niyang malaman na si Guning ay anak ni Guman. Mga ad ng pub future. Ikinagagalak kitang makilala, Tita Go, muling sabi ni Guning. Gulan, kilala mo ba ang anak ni Guman? Naguguluhang tanong ni Mrs. Lu. Guqing at Guman ay nalilito din. Siya ang babaeng dumalo sa birthday party ni Master Chin kasama si Hao Ran at ang iba pang mga lalaki noong isang araw. Nagpadala rin siya ng regalo ng, sandali, ang basong may ulo ng USA. Sinabi mo sa akin na ang babae ay may magandang hangin sa oras na iyon. Masayang paliwanag ni Mrs. Hao. Oh, ikaw yun. Nagulat si Mrs. Lu. Napahanga siya ni Guning noong araw na iyon. Oo, ako iyon. And nice to meet you too, madam, bati ni Guning kay Mrs. Lu. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau else 1N. Huwag mo akong tawaging madam. Tawagin mo na lang akong Tia Bay, sabi ni Mrs. Lu. Ikinagagalak na makilala ka, Tita Bay, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, inisip ni na Guqing at Guman kung ano ang nangyayari ngayon. Alam nila na dumalo si Guning sa isang birthday party. Sinabi sa akin ni Guman na ang kanyang anak na babae ay isang senior student sa No. 3 high school.
Tinawagan ko si Howran para makipagkita sa iyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkaibigan na kayo. Sabi ni Mrs. How, parang sinadya silang maging close. Nako, malapit nang umalis si Howran sa kanyang paaralan. Na-curious ako sa reaksyon niya kapag nakita kanya. Sabi ni Mrs. Lu. Tila, wala siyang intensyon na sabihin kay Howran ang pagkakataon noon. Pareho ang ideya ni Guning, kaya hindi rin niya sinabi kay Howran. Pumunta na ang grupo nila sa hotel pagkatapos noon. Tinawagan ni Mrs. How si Howran at sinabi sa kanya ang lokasyon nito. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting nilapag sa mesa ang mga pinggan. Kasabay nito, dumating si Howran. Sa sandaling pumasok siya sa pribadong silid, napansin niya si Guning, dahil mas kapansin-pansin si Guning sa mga mature na babaeng iyon. Inikat niya ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Boss, bakit ka nandito? Boss. Nagulat ang lahat, sumulyap kay Howran at Guning. Bakit tinatawag ni Howran na boss niya si Guning? Mga ad ng Pub Future. Nakilala rin ni Guman si Howran nang pumasok siya. Ang batang ito ay binisita siya noon sa ospital, ngunit hindi niya naalala ang kanyang pangalan. Ngayon, totoong naniniwala si Guman sa kapalaran. Wala naman. Nakipagpustahan lang ako kay Guning, at natalo ako, kaya tinawag ko siya sa ganoong paraan. Napagtanto ni Howran na may nasabi siyang mali, kaya binigyan niya sila ng isang perfunctory na sagot. Kung sakaling magtanong pa sila, agad na nilinggan ni Howran si Guman, at nagtanong, "Nice to meet you, Tita Go. Naaalala mo pa ba ako?" Malinaw na alam ni Mrs. How na ang kanyang anak ay madalas na nag-away sa kanyang paaralan, ngunit ang alam lang niya ay si Howran ay nakikipag-away sa mga lalaki. Kung nalaman ni Mrs. How na nakipag-away si Howran sa isang babae, at natatlo laban sa isa, parurusahan niya si Howran. Kahit hindi siya nanalo, nakakahiya. Kinasusuklaman ni Mrs. How ang mga taong walang asal. Siyempre. Binisita mo ako noong nasa ospital ako, nakangiting sabi ni Guman. Matagumpay na inalis ni Howran ang atensyon ng iba sa kanyang taya kay Guning. Pagkatapos batiin si Ginang, Lu at Guching, umupo si Howran. Sa totoo lang, mabuting bata talaga si Howran. Maliban sa pag-aaway at pag-absent sa mga klase, siya ay isang edukadong batang lalaki na may magandang asal. Ang mga teenager ay palaging masuwayan kung tutuusin. Matagal ko nang gustong bumili ng high-end na set ng jade jewelry, pero common jade lang ang mayroon sa CTF. Hindi naman masama ang mga alahas sa EQE Jade Store, pero hindi ko gusto ang estilo nito. At tinatamad akong lumipad sa isang first-tier city, nagbitiw na sabi ni Mrs. How? Nang marinig iyon, isang ideya ang bumungad kay Guning. Isa itong magandang pagkakataon para i-advertise niya ang kanyang jade jewelry brand. Tita How, may jade jewelry store sa CTG na nagbukas kahapon. Ito ay tinatawag na Jade Beauty Jewelry, na isang high-end na brand. Ang jade nito ay nasa medium-high level at mas mataas. Isang malaking King's Green ang bukas para sa pagpapareserba sa seremonya ng pagbubukas nito, at ito ay ganap na nakalaan sa loob ng ilang minuto. Ang tindahan ay kumita ng hindi bababa sa 100 milyong yuan sa araw na iyon. Bagamat sold out ang King's Green, marami pang bihirang uri ng jade, tulad ng Old Pit Glass, Double Happiness, Purple Violet, uri ng tubig, uri ng hibiscus at iba pa. Nagbibigay din ito ng serbisyo sa pagpapasadya. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga mamimili ay maaaring magkaroon ng 10% na diskwento sa unang 3 araw pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas nito. Sabi ni Guning. Ito ay medyo mapang-akit. Talaga, nagliwanag sa pananabik ang mga mata ni na Mrs. How at Mrs. Lu. Oo. Nakapunta ako doon last weekend. Maaari mo ring hanapin ito sa internet. Maraming balita tungkol dito. Maraming mahahalagang tao sa lungsod G ang dumalo sa seremonya ng pagbubukas nito, sagot ni Guning. Agad na ginamit ni na Mrs. How at Mrs.
Lu ang kanilang mga telepono upang hanapin ang Jade Beauty Jewelry, binabasa ang balita. Nang makita nila ang post ng advertisement, parehong natuwa sina Mrs. How at Mrs. Lu. Parang kaakit-akit ang King's Green. Sayang lang at pinalampas nila ang pagkakataong makita ito ng personal. At mayroong maraming mga larawan ng iba pang mga alahas ng Jade. Ang mga alahas na gawa sa mataas na antas ng Jade ay talagang iba sa mga mas mura. Nararamdaman pa nila ang pagiging maharlika nito sa pamamagitan ng screen ng kanilang mga telepono. Curious din sina Guqing at Guman, pero mas kaunti ang alam nila tungkol sa Jade, kaya hinanap nila ito para masaya. Mukhang simple lang talaga ang disenyo, ngunit talagang espesyal ang high-level na Jade. Sabi ni Mrs. How. Kabanata 214. Eksakto. At napakaraming uri ng Jade na mahirap hanapin. Ang amo ng Jade Beauty Jewelry ay mayaman at mayamang pinagmumulan ng Jade, dagdag ni Mrs. Lu. Gustong-gusto nila ang Jade, at natural na alam ang pinagmulan ng Jade. Si Jade ay mula sa stone gambling. Ang pagsusugal ng bato ay mas mahirap kaysa sa mga karaniwang anyo ng pagsusugal. 79% ng oras na maaaring mabaygo ang mga tao. 1% lang ang pwedeng manalo. Ang mga profesional na kasanayan at kaalaman ay maaasahan, ngunit bahagyang itinaas nila ang posibilidad na manalo. Bakit hindi tayo sabay na pumunta sa CTG? Nagmungkahi si Mrs. How. Magandang ideya. Ipapabook ko na ang mga tiket sa eroplano, at aalis na tayo mamayang hapon. Excited din si Mrs. Lu. Napakahusay ni na Mrs. How at Mrs. Lu, at masaya si Guning na matagumpay niyang na-promote ang kanyang brand. Hindi naman kalayuan ang CTG sa CTF at 1 oras lang lumipad doon. Si Howran, na sanay na sa ugali ng kanyang ina, ay nanatiling tahimik. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos kumain, dahil aalis na sila Mrs. How at Mrs. Lu papuntang CTG, naghiwa-hiwalay sila. Tinanong ni Howran si Guning kung gusto niyang bumalik sa paaralan kasama niya. Tumanggi si Guning dahil humiling na siya ng bakasyon, at pupunta siya sa paaralan bukas. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Sa sandaling nakauwi si Lin Liwan ay sinabi niya sa kanyang biyenan ang tungkol sa nangyari ngayon. Nagulat ang matandang babae na biglang yumaman sina Guqing at Guman at nakakuha pa sila ng beauty salon. Paano nila magagawa iyon? Mayaman na sila ngayon, nawawala agad. Dapat nila akong igalang at isipin. Sabi ng matandang babae na para bang siya ang palaging hindi patas. Isinawalang bahala pa niya na ang pera ni Guqing at Guman ay sa kanya. Ang matandang babae ay walang pakialam sa buhay ng kanyang mga anak, ngunit nais lamang nilang bayaran siya dahil pinalaki niya sila. Sa kabuuan, kinasusuklaman ng matandang babae sina Guqing at Guman, at ayaw niyang mamuhay sila ng mas magandang buhay kaysa sa kanya. Biglang nagkaroon ng masamang ideya si Lin Liwan. Nay, si Guman ay hindi pa kasal ayon sa batas, at anak mo pa rin siya. Dapat sa iyo rin ang pera niya. Bagamat ang pera ni Guman ay halos hindi maihahambing sa kayamanan ni Guqin Siyang, gusto lang ni Lin Liwan na pigilan sina Guqing at Guman na mamuhay ng magandang buhay. Lalo na si Guman, kinamumuhian siya ni Lin Liwan hanggang mamatay dahil sa ginawa ni Guning kay Gu Xiaoxiao. Agad na tinawagan ng matandang babae si Guman, ngunit hindi sumagot si Guman. Walang alinlangan, ang matandang babae ay tumatawag sa kanya para sa walang magandang bagay. Hindi sinagot ni Guman ang kanyang tawag, at galit na galit ang matandang babae. Tinawag niya si Guqing, ngunit ganoon pa rin. Galit na galit ang matandang babae ngayon. Pareho silang hindi sumasagot sa tawag ko. Nakakalimutan na nila na ako ang nanay nila. Saan ang beauty salon? Pupunta ako at hahanapin ko sila ng personal. Hindi siya pinigilan ni Lin Liwan, at sinabi sa kanyang biyenan ang address. Agad na lumabas ng bahay ang matandang babae. Libre si Guning ngayon,
Kaya bumalik siya sa beauty salon kasama sina Guching at Guman. Sa katunayan, nag-aalala si Guning na baka magkagulo na naman ang kanyang lola, dahil kakatawag pa lang ng matandang babae kay Guching at Guman. Kung pumunta sa kanila ang matandang babae ngayon, natatakot si Guning na hindi kakayanin ni Guching at Guman ang sitwasyon. Mga ad ng pub future. Tama si Guning. Kalahating oras lang pagkatapos nilang bumalik sa beauty salon, dumating na ang matandang babae. At sa sandaling pumasok siya, sumigaw ang matandang babae, "Guching, Guman, lumabas ka na." Ang sigaw niya ay nakatawag ng maraming atensyon ng mga tao sa paligid niya. Alam na agad ng lahat na siya ay isang manggugulo. "Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Bakit mo gustong makilala ang mga amo natin?" Agad namang lumapit ang receptionist para ay comfort, kaso nag-amok ang matandang babae. Gayunpaman, ang matandang babae ay walang kahihiyan at walang pakialam sa kanyang mukha. Tumayo siya sa pintuan at nagmumura ng malakas, "Guching, Guman, napakawalang hiya mo. Mayaman ka na, at nakalimutan mo na ang iyong ina. Mga she-asterisk-tiz ka." Sa loob ng ilang segundo, maraming tao ang nagtipon-tipon, at ang mga hindi nakaalam ng katotohanan ay sinisi lahat ang tinatawag na mga anak na walang asawa. Gayunpaman, naniniwala ang lahat ng staff sa beauty salon na hindi gagawa ng ganoong bagay sina Guching at Guman. Si Guning, Guching at Guman ay nakaupo sa malapit na silid ng opisina. Malinaw nilang narinig iyon, sabay-sabay na naglakad palabas. Nang makita ang kanyang lola, labis na hindi nasisiyahan si Guning. Sina Guching at Guman ay hindi rin masaya. Ang kanilang ina ay walang halaga sa kanila ngayon. Bago sila lumabas, sinabihan ni Guning si Guching at si Guman na manatiling tahimik, at hayaan siyang lutasin ang problemang ito. "Anong sinabi mo?" Malamig na sabi ni Guning. Wala siyang respeto sa kanyang lola dahil hindi naman ito deserve ng kanyang lola. "Hindi ba totoo? Yumaman ka at biglang nawala. Iniwan mo ang iyong trabaho, lumipat sa ibang lugar, at hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Kung hindi ka na-encounter ng asawa ng panganay ko dito, malamang hindi ko pa rin maiisip na mayaman ka na ngayon para magpatakbo ng salon." Galit na sabi ng matandang babae. Talaga. Nawala sila kapag naging mayaman sila. Iniwan nila ang kanilang ina. Pinuna ng ilan sina Guching at Guman. "Tumahimik ka," putol ni Guning. Ang malamig niyang tingin ay nagpatahimik sa mga tao. Natakot ang lahat sa kanyang panlalamig. Malamig na sinabi ni Guning, "Alam mo ba ang tunay na dahilan sa likod nito? Kung ayaw mo, then shut up. Huwag mong isipin na naninindigan ka sa panig ng pagiging patas pagkatapos mong marinig lamang ang kanyang akusasyon. Kung ikaw kami, hindi ako naniniwala na masisisi mo pa rin kami." Nalaman agad ng lahat na ang bagay ay hindi kasing simple ng sinabi ng matandang babae. Napahiya ang ilan at walang nagsalita. "Sa tingin ko kailangan mo pa ring tandaan kung bakit tayo lumipat. Ikaw ang nagpilit sa amin na umalis. Ang iyong kaibig-ibig na apo ay tinakat ang aking ina gamit ang larawan ko at ng aking mga kaskwela na naglalaro ng magkasama. Akala ng nanay ko, binugbog ako nila at nahulog sa hagdan. Ang aking ina ay kailangang manatili sa ospital ng 1 linggo. Dumating ka na ba at binisita siya? At nanumpa ka pa sa aming mag-ina sa publiko. Bakit kailangan pa naming sagutin ang mga tawag mo?" Ngumisi si Guning. Sa kanyang mga mata, ang matandang babae ay isa lamang walang hiyang talunan. Kabanata 215. Ano? Ang matandang babae ang walang hiya. Nang marinig iyon, iba ang tingin ng lahat sa matandang babae. Kung totoo man, mga idiot lang ang sisigat sa mga tawag niya. "Ikaw," galit ang matandang babae, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. "Kahit anong pakana mo, walang kinalaman ang salon na ito sa iyo. Ito ay sa akin, at wala akong koneksyon sa iyo. Kaya wala kang karapatang makialam sa aking negosyo," sabi ni Guning. "Ikaw ang apo ko. Bakit wala kang koneksyon sa akin?" Pagtatalo ng matandang babae.
Nakalimutan niyang tumanggi siyang aminin na si Guning ay apo niya noon. Sa pagharap sa pera, mas handang aminin ng matandang babae na si Guning ay kanyang apo. Kawili-wili. Tumawa ng malakas si Guning. Napaka-ironic noon. For the past 18 years, ayaw mong aminin na apo mo ako. Sa mata mo, Street Road lang ako. At ngayon, gusto mong tawagin kitang lola dahil lang sa mayaman ako. Sa iyong panaginip. Mga ad ng Pub Future. Walang pakialam si Guning na ihayag sa publiko ang kanyang kakilakilabot na kasaysayan, dahil ayaw niyang masira ng matandang babae ang reputasyon ng kanyang ina at tiyahin. Nakakatakot kung magtagumpay ang matandang babae sa pagkakataong ito. Ngayon, nagsimulang punahin ng mga tao ang matandang babae. Ginawa ng iyong ina. Gayunpaman, bago pa matapos ang matandang babae, pinutol siya ni Guning na malamig na sinabi ko sa iyo na huwag mo nang hiyain muli ang aking ina. Kung hindi, babayaran mo ito. Huwag mo akong paghigpitin ng mga pamantayang moral. Walang kwenta. Nang marinig iyon, hininaan ng matandang babae ang kanyang boses, ngunit nag-aatubili siyang sumuko. Anak ko ang nanay mo, at obligado kang suportahan ako kapag matanda na ako. Mayaman ka na ngayon, at kailangan mong hayaan akong ibahagi ang pera mo. Bueno, ang aking panganay na tiyuhin ay may isang kumpanya na may 12 ng milyong yuan sa mga asset. Kung hindi sapat ang kanyang kayamanan para mabigyan ka ng magandang buhay, hindi ko pipigilan ang nanay at tiyahin ko na suportahan ka, sagot ni Guning. Sakam ang matandang babae. Ano? Ang kanyang panganay na anak na lalaki ay may isang kumpanya na may 12 ng milyong yuan sa mga ari-arian, at ngayon ay humingi pa siya ng pera sa kanyang mga anak na babae. Ayaw lang niyang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Lahat ay hindi nagustuhan at hinamak ang matandang babae ngayon. Wala na sa kanila ang naawa sa kanya. Idinagdag ni Guning noon, ang bawat isa sa kanila ay maaari lamang magbigay sa iyo ng 1,000 yuan bawat buwan. Bagamat hindi pinipigilan ni Guning sina Guching at Guman na suportahan ang kanyang lola, nililimitahan niya ang halaga ng allowance. Ginawa lang ito ni Guning para sa ikabubuti nina Guching at Guman. Ayaw niyang sisihin ng iba ang kanyang nanay at tiyahin sa hindi pagsuporta sa kanilang ina. Kung si Guning ay may ganoong ina, hindi niya ito bibigyan ng kahit 1 sentimo. Ano? 1,000 yuan. Hindi ako pulubi. Si Guman ay walang asawa, at anak ko pa rin siya. Siyempre ako dapat ang bahala sa pera niya. Galit ang matandang babae. Higit sa 1,000 yuan ang gusto niya. Natigilan ang lahat sa kawalang hiyaan ng matandang babae. Kahit na walang asawa si Guman, mayroon siyang anak na babae at lumipat na. Mayaman ang anak ng matandang babae, ngunit gusto pa rin niyang pagsamantalahan ang kanyang mga anak na babae. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Guning ang pagtawa. Ikaw dapat ang bahala sa pera ng nanay ko. Baliw ka. Sa kanya lang ang pera ng nanay ko, hindi ka rin niya bibigyan ng allowance ngayon. Kung alam mo pa kung ano ang kahihiyan, mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ikaw, hindi inaasahan ng matandang babae na maglalakas loob si Guning na pilitin siyang umalis. Mga ad ng Pub Future. Eksakto. Napakawalandiya niya. Pinalayas na niya ang kanyang mga anak na babae, at gusto na niyang kontrolin ang pera ng kanyang mga anak na babae. Sino siya sa tingin niya? Nakakatakot na magkaroon ng ganoong ina. Kung ako ang kanyang anak, lalayo ako sa kanya, at hindi na babalik. Pinuna ng lahat ang matandang babae. Hindi nakatiis ang matandang babae kaya bigla siyang nag-amok. Guning, wala ka lang ama. Ako ang nagpalaki sa'yo, pero wala kang respeto sa akin. At pinalipat mo pa si Xiao Xiao sa ibang paaralan. Mapupunta ka sa impyerno. Ano? Pinalipat ni Ningning si Xiao Xiao sa ibang paaralan. Parehong nagulat sina Guching at Guman. Gayunpaman,
Naniniwala sila na hindi gagawin iyon ni Guning nang walang dahilan. Si Gu Xiaoxiao ay malamang na gumawa ng isang bagay na kakilakilabot kay Guning, at pinagawa si Guning ng isang bagay upang pilitin siyang lumipat sa ibang paaralan. Ang iba sa mga tao ay hindi rin naniwala sa sinabi ng matandang babae. Galit na galit si Guning, at halos mawalan siya ng kontrol sa kanyang pagnanasang sampelan ang matandang babae. Dahil sa sobrang lamig ng tingin niya, nanginginig sa gulat ang matandang babae. Walang hiya ka talaga. Gayunpaman, dahil dinala mo ito, natutuwa akong sabihin sa iyo ang totoo. Bagaman hindi ako naniniwala na wala kang ideya kung bakit lumipat si Gu Xiaoxiao sa ibang paaralan, sasabihin ko sa iyo muli. Siya ang aking biolohikal na pinsan, ngunit pinahiya ang aking ina sa publiko. Sinampal ko siya dahil doon, at bumaling siya sa Qinggang para humingi ng tulong. Nag-hire siya ng ilang hoodlums para halayin ako. Kung hindi ko pa natalo ang mga hoodlum na iyon, napahamak na ako. Hindi ako tumawag ng pulis at itinapon siya sa bilangguan, ngunit hindi ka man lang nagpapasalamat. Sinisisi mo pa ako niyan. Desisyon ng aming paaralan na paalisan siya. Dahil walang paaralan ang magpapahintulot sa isang mag-aaral na gumawa ng ganoong bisyo at walang paaralan ang nagnanais ng isang mag-aaral na nakagawa ng ganoong krimen. Si Gu Qing at Guman ay natigilan sa mga salita ni Guning. Huminga din ng mahabang malamig ang mga tao. Ang babaeng tinatawag na Gu Xiaoxiao ay sobrang malisyoso kaya kumuha pa siya ng mga hoodlum para halayin ang kanyang pinsan. Tumakbo si Guman papunta kay Guning na nakayakap sa kanya at umiiyak sa sakit. Ningning, kawawa kong anak. Hindi ko akalain na sobrang nahirapan ka. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko ang lahat ng ito.